pakisundan ang mga video clips na ipi-play para na rin sa mga kababayan natin, no? So, welcome sa Public Agenda Program. This is Anytime Maritime edition sa araw ng Martes. Public Agenda! October 24, 2023, mga kababayan. Public Agenda! Kasama natin sa today's edition ng Anytime Maritime ang taga Maritime Industry Authority ng Pilipinas, isang mandated na ahensya ng ating pamahalaan to regulate the conduct of maritime industry. Kasama na po ang mga kababayan natin na talagang nabubuhay at matagal nang ikinabubuhay ang industriya ng maritime sa Pilipinas at ang ating connectivity sa buong mundo. Public Agenda! Tamang oras natin ngayon ay 1 minuto ang nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga at kasama natin si Tutu Panoy Baruma, no? Nanonood sa atin dyan sa Bandar Seri Bigawan sa Kingdom of Brunei, Darussalam sa pamamagitan ng RMN Palawan, BIM Piaga at Brunei Media Connection. Public Agenda! Nanonood sila sa atin dyan. No? Pasensya na ito, Panoy, kasi hindi natin maiwanan this time. Dapat kasama tayo sa contingent sa Brunei, pero hindi natin maiwanan ang sanggamakmak na mga trabaho natin dito particular. Malapit na po ang eleksyon sa dating na Oktubre 30 sa Lunes. Public Agenda! Kailangan nating gampanan ang ating responsibilidad dito para makatulong tayo sa mga kababayan at mga kabarangay natin, particular sa nalalapit na paghusga o paghukom ng mga kababayan natin sa mga kabarangayan. Public Agenda! May Ate sa May Kuahutur. Kandidata ito si May sa sa Estrella Village, Nara, Palawan, Kagawad. Mo nandun siya sa Brunei. Public Agenda! Timing din, pagbalik nyo, eleksyon ka agad. No? Sa bagay, bilang barangay Kagawad, madali naman ito si Miss May. Sabi ko, dalhin mo na lang sa kwan. Public Agenda! Cute sa picture. Anyway, we would like to welcome our participants in today's edition for Anytime Maritime. Standby ang ibang mga kuyat ate natin. Mamaya, babanggitin natin. Public Agenda! Particular dyan sa bayan ng Rojas, no? With the connection coming from Brunei, Darussalam sa Labuan, Malaysia. Sa mga connection at connectivity natin, we would like to open Public Agenda! another edition of Anytime Maritime today para sa ating host sa kabilang linya sa pamamagitan ng application at mga websites, mga group chats at particular sa mga samahan ng mga marino sa buong Pilipinas at buong mundo. Public Agenda! Iyado Artay Hupo, no, ng isa sa mga sikat nga komentarista sa Bacolod, Baucorte, Iyado. Public Agenda! Okay, anyway, mga kuyat atin natin standby, babatiin natin mamaya. Pagkatapos nito, Public Agenda! Anytime Maritime, good morning sa mga stakeholders at sa mga partners natin for today. Nandiyan si Ma'am Mary Ann Ibuna Pastrana, no, isa sa pinaka-abala when it comes to Anytime Maritime. Public Agenda! Kagawad Monte Alto dyan sa Barangay Bagong Bayan at sa kanyang mga kasamahan. Magandang umaga po. Public Agenda! We will check on the signal of Miss Mary Ann Ibuna Pastrana to start with our Anytime Maritime in today's edition, October 24, 2023. Ma'am, welcome. Magandang umaga po sa buong Pilipinas at buong mundo. Hello, good morning, Kuya Alex. Kamusta ka? At kamusta po ang Palawan at ang lahat ng ating makikinig? Signal natin kasi may nag-feedback tayo, no? So, again, we will
check on the signal of Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. No, ito ay hindi lamang involved actively sa industriya maritima, ngunit siya ay isa sa mga nakaupong advisory board ng Maritime Command ng ating PNP sa buong bansa at iba pang mga organisasyon na sila ay actively engaged, mga kababayan. We will again check on the signal from Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. Magandang umaga ulit po, ma'am. Yeah, Sir Alex, magandang umaga po. Magandang umaga, Palawan. Go ahead. Nag-feedback yung aking signal, no? I turned off another gadget. Hopefully, okay na po ito. Sir Alex, kamusta kayo dyan sa Palawan? Okay naman. Actually, itong Anytime Maritime program natin ay nakasanayan na po at inaabangan na ito ng mga kababayan natin every coming their way Tuesdays, particular pagsapit ng in punto alas 8 ng umaga. At dahil maraming nasasagap na mga informasyon ng mga kababayan natin, mga pamilya ng mga seafarers, mga pamilya ng mga seamen na tagal ng nakikinabang sa industriya, nabubuhay, gumandang buhay, and all other mga contending issues, informations, part and parcel ng ating continuing advocacy para makakatulong tayo hindi lamang sa komunidad na involved sa industriya, ngunit sa mga pamamaraan ng ating gobyerno, pamahalaan, tayo ang magiging isa sa feedback mechanism ng ating pamahalaan nang sa ganon ay madali nating mapaabot sa kanila, madali nating matulog sa kanilang atensyon at para agarang mabigyan din ng kaukulang aksyon ng ating pamahalaan. Kaya tuwing sasapit ang araw ng Martes ay talagang inaabangan na ito ng ating mga kababayan. Yay! That's good to know. Maraming salamat po for tuning in. And idadagdag ko lang, GM Alex, dyan sa sinabi mo na itong ating show ay pinapalabas din sa social media at ang hangarin natin ay kung ang mga kabataan na nag-aaral sa pagmamarino, marina, pwede na lang balikan itong show natin to get information about, anything maritime. So that's why talagang ito ay gagawin nating information packed at punong-puno ng mga kaalaman, current events on maritime, because napakahalaga ng maritime industry sa ating isang archipelagic nation ng Pilipinas, no? And as you said, marami tayong kaibigan na nandyan sa ating mga kapitbahay na bayan, kagaya ng Brunei, Malaysia. Hello po. Nagtatagalog ba sila, GM Alex? Yeah, nanonood sila sa atin ngayon. Yung ibang kasama namin sa BIM Piaga Brunei, ay alam nila ang magsalita ng Tagalog, kahit konti, pero mas naintindihan nila ang Tagalog natin. Okay, cool. So hello to everyone. I hope you continuously tune in our Anytime Maritime Day, Tuesdays, 8 to 10 in the morning. And to this morning, GM Alex, we're very, very blessed and grateful na meron po tayong bisita, kagaya po sa introduction na sinabi ninyo, somebody from Marina, our flag state and our regulator from the head office of Marina. Pakilala na ba natin, GM Alex, ang ating bisita ngayong umaga? Yeah, nakikita ko sa wall at ang bisita natin is somebody, isa sa may mga mataas na katungkulan sa Maritime Industry Authority. No? Magandang gabi sa Toronto, Canada, sa mga kaibigan, mga classmates natin, at sa mga taga-Occidental Negros, Aklan, Panay,
Diyan sila ngayon, nanonood sa atin from Toronto, Canada. Ating BFF si Miss Jocelyn Humukan and Company. No? Sa mga Pinoy dyan, maraming salamat sa panonood dito sa episode ng ating program ngayon, ang Anytime Maritime. Now, I would like to introduce formally to our group of multimedia networks, social media, kasama ng mga blogs, no? Si Sir Timothy Viton from Maritime Industry Authority ng Pilipinas. Sir, welcome to the show. Welcome to Anytime Maritime. Ayun po, good morning po sa lahat. Good morning po Sir Alex, Miss Mary Ann, and thank you po for inviting us in Anytime Maritime. And I would like to congratulate po this platform na maaring makapagbigay or maaring maging daan din sa ating mga seafarers, sa ating mga maritime stakeholders para magkaroon ng additional information. Okay. I would like to start the conversation. Ito sir, ginawa namin ito para ano lang siya, magiging katuwang ng ating pamahalaan while we are advocating many aspects of maritime industry, pero mas gusto naming makakatulong sa ating gobyerno na magiging daan o magiging link up ng mga kababayan natin, particular yung mga stakeholders sa industriya maritima. No? Alam mo naman, ang media, ngayon ay multimedia system na, networks. Ito palagi ang nagsisilbing feedback mechanism ng ating pamahalaan para mas mapadali ang pagbibigay serbisyo, ang pagpaabot ng mga mahalagang impormasyon na ito ay pinakikinabangan ng ating mga kapwa Pilipino, not only here but around the globe, particular yung mga involved sa industriya ng maritima. Now, sir, can you tell us about your specific task in Maritime Industry Authority? Okay po. Una po sa lahat, good morning po. I am Timothy Vitan from the Public Information Division of the STCW Office Marina. So disclaimer lang po, no, since we are from the STCW Office, I was tasked to disseminate information po regarding sa licensing or implementation po ng STCW Convention sa Pilipinas po. So kung meron pong mga questions or concerns topics regarding licenses ng mga seafarers, training, education, maaari po tayong tumugon sa Public Information Division ng STCW Office. Pero po pagdating po pagdating po sa mga regulations ng mga licensing ng mga domestic ships, mga overseas, meron po kasing ibang offices na nakatugon. But tama po kayo doon, no, Sir Alex, no? Nag-change po kasi talaga ang ways of communication ng ating ng buong mundo. Dati through newspaper lang ang makakasagap o makakuha ng information ng ating mga mamamayan, but right now with the development or evolving po ang ating mga technologies, nagagamit na rin po ang mga social medias po to disseminate information para sa ating mga seafarers. Okay. Your office is one of the most vital office sa ilalim ng Maritime Industry Authority ng Pilipinas, kasi being in the Communication and Information Office, mas mahalaga, no? Mas para sa akin mas importante ito dahil alam mo naman ang mga policy makers natin, ang mga direktores ng Industry Authority ng Maritime ay mga decision figures sa bureaucracy ng pamahalaan. But when it comes to information, alam mo naman ang public has the right
to access any public information. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, I'm happy to inform you na meron ditong opisina rin ang Marina. At ang hindi ko alam kung ang kaibigan ko siya pa rin ang head ng Marina rito, si Sir Elmer Montilla, hanggang ngayon, kung hindi pa siya naka-retire. Pero magkakilala kami ni Sir Elmer Montilla ng Maritime Industry Authority dito sa Puerto Princesa City. So, paano natin, Sir Biton, paano natin relay o ma-re-echo sa mga pamilya ng seafarers, sa mga mag-graduate pa lang? Kasi dito, the only maritime school sa Puerto Princesa offering maritime courses and services is the Palawan Polytechnic College Incorporated. Siya lang ang institution na nakatutok sa maritime ang mga kurso at although meron silang iba mga kurso, pero ito lang ang nag-o-offer ng maritime courses. Now, ano ang pinaka-latest na patakaran based on the mandate ng Marina sa pagkuha ng ito mga Seaman's Book, di ba sa inyo ito? Ilang taon na ba ito ngayon? 5 years pa rin o 10 years na? Kasi ang alam ko, noong panahon ni Pangulong Digong Duterte, pati mga passport, gusto niya 10 years. Ang lisensya, kailangan driver's license ay may 5 years. Ganon ang sitwasyon. So, how about ito mga Seaman's Book and all other documentary requirements ng mga gustong pumalaot at gustong mag-seek ng mas magandang buhay sa pamamagitan ng pagiging seafarers? Tama po kayo dyan, no? During the time of our President Duterte, gusto niyang i-extend ang mga identifications or license ng ating mga mamamayan, no? So the SIRB or the Seaman's Book has a validity of 10 years na po. Alinsunod din po yan sa mga advisories na in-issue ng Marina. So kung mag-a-apply po ang ating mga seafarers ng Seaman's Book, ma-assure po nila na they have a 10-year validity po ng mga SIRB. Maganda kung 10 years, ibig sabihin medyo matagal-tagal din na magagamit ng mga seafarers natin, mga seamen natin. Pareho lang bang regulation, Sir Biton? Halimbawa, wala bang classification ang kanilang Seaman's Book? For example, pareho lang ba sa nagasakay ng mga cruise ship, sa domestic at international? Ano ang kaibahan ng bit-bit na Seaman's Book and other marina documents ng mga marino natin? Okay po. Bali, ang Seaman's Book po kasi is an identification document po, no? So Okay. nagagamit din po siya for the international voyage and domestic voyage po. So wala naman po siyang pagkakaiba in terms of na mas malakas yung ginagamit for international, since the Seaman's Book is an identification document. Okay. Required pa rin ba ang mga seafarers o mga seaman, di ba, nung kasagsagan ng COVID, meron pa silang parang COVID passport. Tapos may Philippine passport at may Seaman's Book. Tatlong dokumento ang bit-bit ng mga natin, mga marino. Ngayon ba required pa rin yan? Okay po. In regards po dyan, parang more on the mandate na po siya ng Bureau of Quarantine and yung mga ports po natin. But since recently nag-release na po ang ating President Marcos na
nililift na yung national emergency for COVID-19. So I think po hindi na po siya nire-required. As far as the Marina is concerned po, hindi na po namin nire-required yung COVID-19 passport. Pero again, nagde-depend pa rin po kasi yan since meron po tayo mga private ports. Nagde-depende pa rin po yan sa kanilang mga regulations kung nagre-required pa rin po sila ng COVID-19 passport. Okay. Sir Timothy, I think mahalaga ang isa sa mga aspetong siguro napakahalaga na ibahagi natin sa ating mga kababayan ngayon, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, sa Pilipinas at sa buong mundo. For example, once in a while, dito sa Puerto Princesa at ibang mga LGU, ang DFA, nag-iikot yan, tapos meron silang tinatawag na itong passporting, binibigay nila ang kanilang panahon, nag-e-effort sila para magkakaroon ng mobile passporting. And any other agencies for that matter, are also doing the same para mas lalo nilang ma-advocate at mas lalong malalaman ng mga mamamayan kung ano ang mandate at ano ba talaga ang significance ng isang ahensya sa pamumuhay ng bawat mamamayan. Now, like the DFA is doing, ang Marina ba ay kagaya rin nila na umiikot, pinapaintindi sa mga mamamayan, sa bayan, ang karapatan at ang kahalagahan ng magpasakop ang lahat ng mga graduates ng maritime at mismo ang sa mga major players ng industriya para magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga kababayan natin. Okay po, Yes, the STCW office through the Public Information Division conducts, tinatawag po natin siyang STCW Forum. We conduct it quarterly sa Manila and sa mga regional offices po ng Marina para mag-inform on the latest implementations, policies, updates po ng processing ng ating STCW certificates, processes ng application for examination and Marina IT. So updates po regarding STCW office, yun po, nagkakandak po kami every quarter, one forum every quarter sa Manila and sa mga regional offices din po natin. So yun po, one way po yun, no, to disseminate information po sa ating mga seafarers. And especially po, usually kinakandak din po namin yan pag napupunta kami sa mga regions, kinakandak din po namin yan sa mga schools, lalo na yung mga estudyante na magtatapos ng kanilang complete academic requirement. So, ini-inform po namin sila on ano yung mga kinakailangan na documents on examination. So, sa kanilang pag-graduate, they have been informed po kung ano yung mga i-require sa kanila ng Marina to take examination po sa mga licenses. Okay. Oh, I wish I could ask questions about delineation of functions, no? Kasi baka ma-misinterpret ng ibang kababayan natin, akala nila lahat ng may kinalaman sa industriya maritima ay it's the Marina who is mandated constitutionally to regulate as mandated the conduct of the same. Pero ang pagkakaintindi natin at dapat malaman ng mga tao na when it comes to port operations, meron tayong Philippine Ports Authority. When it comes to regulatory powers na talagang kagawaran na namamahala ng tatlong transportation aspects sa bansa natin, the sea, land, and air, meron tayong Department of Transportation. So, to what extent? I mean, if you can offer some explanation or clearer view, to what extent
ang regulatory powers po ng Maritime Industry Authority? Tama po kayo dyan, Sir Alex. No? Relate po ako doon sa naging statement po na yon. Since tama po kayo, meron tayong mga kababayan na when it comes to maritime issues na idadaan sa marina po, no? So as far as the STCW office is concerned, ang aming mandato ay to assess seafarers po in their ina-assess po namin yung kanilang competency bago po namin siyang issuean ng mga certificates. So when it comes to education, training, certification, and assessment of seafarers, dyan po papasok ang marina. Okay po, kasi po based on experience po, meron po tayong mga agencies po like Philippine Ports Authority, then papasok din po ang Philippine Coast Guard, and ngayon po meron tayong Department of Migrant Workers na ang DMW naman po ay mandated na mabantayan, mapangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayan overseas. Kasama na rin po doon ang seafarers. So yun po ang mandato ng STCW office, i-check yung education, training, certification, and assessment ng ating mga seafarer to ensure their competency pag lumabas sila sa bansa at sumakay sila sa mga barko internationally and even domestically. Meron akong isang bago natin i-check ang mga kasamahan natin for this edition of Anytime Maritime today. Meron ako isang nakikitang mahalagang bagay na siguro kailangan magkaroon ng paliwanag para sa mga kababayan natin. Now, you made mention about 10 years na ang Seaman's Book, I mean ang duration ng booklet na yan, 10 taon. Pero ang mga seafarers natin, halimbawa, sasakay siya, kung bago pa lang siya, inaabot siya ng 8 to 9 months contract o depende sa demand ng manning ng kumpanya kung saan siya nakatrabaho. Abroad, for example. Within 10 years, siyempre pagbaba niya, hindi niya kailangan mag-renew kasi 10 years eh. Pero paano natin ma-check ang mga health and safety conditions ng mga seafarers natin? Ito ba ang tuwing baba nila, tuwing balik nila ng barko, tuwing bago sila magpirma ng kontrata, itong kailangan nila magpa-medical, kailangan nilang i-prove na sila ay physically, psychologically, and even mentally fit na sumakay ulit ng barko at pumirma ng kontrata, ito ba ay still nasa purview pa rin ng pamamahala ng marina? Okay po, ulitin ko lang po, sir, no, para din sa kapakanan din po ng ating mga nakikinig. As far as the STCW concerned, in regards to the application ng ating mga certificates, tumatanggap po kami ng medical certificate with validity of 2 years. So kung ginamit nyo po or nakakuha kayo ng medical certificate, let's say po December 2022, maaari nyo siyang i-present sa Marina hanggang December 2024. We will take it as valid. Okay. Pero po, magdedepende pa rin po kasi yan sa mga ating mga manning agencies, kasi ang mga manning agencies meron silang regulation na kada sakay ng seafarers kailangan nilang mag-take ng medical examination as part of the requirements ng agency. So siguro po I hope maintindihan din po ng ating mga kababayan na
medyo labas na po ang Marina or any government entity pagdating sa mga regulations or requirements na inilalatag, provided na makatarungan naman yung nilalatag ng mga manning agencies na kinakailangan din nilang sumunod kasi for employment purposes and to ensure ng mga agencies na fit medically yung isasakay nilang mga seafarers. Yun po. So, pagdating po sa ganun, pagdating sa application, ang Marina po tumatanggap ng medical certificate valid ng 2 years po. Okay. I got the point, no? Na aside from ang Marina ay talagang binabantayan niya ang kapakanan, kailangan we are fit for the purpose na pag sumakay at sumampa ulit sa barko, pumirma ng kontrata. Pero ang mga agencies na naman ay may ipinatutupad din na requirements, no? Base na rin sa mga kumpanya ng mga barko, particular sa international na biyahe. By the way, binabati natin dyan sa Dasmariñas City, Cavite, si Kuya Efren Impot. Sabi niya daw, nanonood sila ngayon sa atin sa Dasmariñas, Cavite. At binabati niya ang mga kuya at ate niya rito sa Aburlan, Tarakaygan, Eagles Club at Aburlan, Marikit, Lady Eagles Club. Binabati niya, no? At again, binabati natin ang mga counterpart natin diyan sa BIM Piaga, sa Bandar Seri Bigawan, sa Brunei Darussalam, si Sir Bok Taikok, si Chairman Panoy at si Ate May, Director May Kuahutur. They are now watching live through the Palawan and Brunei media sa kanilang hotel diyan sa Brunei Darussalam. So thank you for the explanation and thank you for the information, Sir Timothy Biton. I-check ko sa kabilang linya si Miss Mary Ann Pastrana and I hope Miss Carmela is also joining us through a different application. No? So, Ma'am Mary Ann, go ahead po. Yeah. Sir Timothy, thank you for joining us this morning. Alam niyo, marami po tayong mga nakikinig na mga maritime students. No? We invite them because we really want to involve the young. Kami ni Sir Alex, young ones. Pero mukhang si Sir Timothy ay young na young. Ilang taon na po ba kayo, Sir Timothy? Yeah. Ilang taon na kayo, sir? If you don't mind me asking. 30 na. Tamo mukhang batang-bata si Sir Timothy eh. Di ba? Kami para young stress-free. Oo, pero okay, Sir Timothy, marami po tayong mga kabataan na guests ngayon nakikinig because we really wanted to be active and take part because they are the future of our maritime industry, no? So, maybe gusto ko na po tanungin sa inyo. So, sa STCW, meron po ba kayong mga specific targets? Like, ilan po ba ang tina-target ninyong ma-produce na mga young mariners? Alam po natin, Sir Timothy, na tayo ay ang manning capital of the world, di ba? Yan ang strength ng Pilipino. Sir Alex, tayo ang one nationality that provides manning to the global fleet. If I'm not mistaken, sa aking pong paper, sa aking masteral, 30%, about 30% of the global maritime complement would be Filipinos, no? So pag umiikot nga ako sa mundo, talagang puro Pilipino nakikita natin sa mga airport. Ito yung mga seafarers na nadideploy sa iba-ibang barko sa buong mundo. So, ang STCW po ba ay may sineset na target kung ilan ang dapat na puproduce na marino mula sa Pilipinas? Okay po. Sa ngayon, ma'am, we do not set a specific number po na kinakailangan. Ito po yung ma-graduate po natin na mga seafarers. Kailangan ito po yung ma-issue po natin na
mga certificates. So wala naman po kaming specific number, but the STCW office ensures the competency, the proficiency ng ating mga seafarers na bawat seafarers na maglalayag sa international and domestic voyages ay competent na at yun po, competent sila na meron silang knowledge, may skills, and meron silang trainings na na kinakailangan to function on their duties sa onboard. Yeah, okay. Alam niyo po, dun sa amin sa pagbabarko sa FastCat, we're big on data, no? Talagang sinasabi namin sa team namin na kailangan data-driven tayo. So, we have to know the numbers because we have to set targets para alam natin ano yung pinupuntahan natin at ano yung tina-target natin. So, maybe it's good po to ask the office, no? Ano ba talaga target? Based on the needs, global needs. Susundutin ko, Sir Timothy, dun sa segue ko dun sa aking pangalawang tanong na galing po ako sa International Chamber of Shipping, nandun po ang Marina, nandyan po ang Sir Alex, ang mga may-ari ng barko globally. At kasama ang Filipino Ship Owners Association. Nangyari yan nung June in time for the Seafarers Day, June 25. Alam mo, grabe ang mga ship owners, mga ITF, mga manning, talagang nag-celebrate dito sa Pilipinas. At alam mo anong pinaka-take-home message ko, Sir Timothy? Anong naiuwi kong message doon na sinabi ng presidente ng International Chamber of Shipping na Italiano? Sir Alex, kilala namin yan. Co-director ni Mr. Pastrana sa Interferry. Si Mr. Grimaldi. Sigurado, yung mga kaibigan nating seafarer, kilala nila ang Grimaldi dahil napakalaking line yan sa Europe, no? So, basically, ang take-home ko doon, ito, Sir Timothy at saka Sir Alex, magugulat kayo. Hindi pala magugulat. Magpapatotoo sa kagalingan ng Pilipino. Sabi ng International Chamber of Shipping, kailangan nila Pilipino. Tayo ang number one choice nila for seafarer because we are, good seafarers. We're competent. We speak good English. We're friendly people. We're resilient. And the whole conversation was Seafarer 2050. At i-drawing doon ang itsura ng ano ba ang dapat itsura ng Seafarer 2050? Imagine niyo, 2033 pa lang ang International Chamber of Shipping pinag-uusapan na ano ang itsura ng Seafarer 2050. Ganun po ka-advance yung planning at pinag-uusapan. At ang take-home ko doon, anong itsura ng isang Seafarer 2050? Ang Seafarer 2050 ay tech-savvy. May alam sa pagko-computer, artificial intelligence, robotics, resilient, adaptive sa mga pagbabago. In fact, inumpisahan mo, Sir Alex, ang show na hindi na ngayon, multimedia na tayo. Hindi na lang tayo dyaryo. Kung hindi, hindi lang dyaryo, radyo, may social media. And therefore, the Seafarer of 2050 must be tech-savvy, marunong sa AI, marunong sa mga robotics, mag-creative, marunong mag-design, marunong mag-adapt sa changes. So, ang tanong, ang haba ng segue ko, Sir Timothy. Pero ang segue, Sir Timothy, how is STCW adjusting or adapting to the changing demand of the industry? Yeah, we wanted to hear that. Tama po kayo dyan, ma'am, no? With the fast developing po ng ating mga technologies, panigurado po sasama po dyan yung ating maritime industry and shipping industry po, no? So nandiyan po yung pagbabago ng mga ginagamit na mga makina or kung paano magiging high-tech yung ating mga barko. So the STCW office has a division po, the Research and Development Division, na
task po nila is to develop po or design process po. Siyempre po in relation or in compliance with the STCW Convention. So as of now, the STCW Convention 2010 amendment requires specific trainings po or training courses. So doon po muna tayo nagbabase in compliance po with the STCW Convention. But of course, tulad po ng mga ETO, ETR, GMDSS na mga technology, pag dumating po ang revision, bagong revision ng STCW Convention, we do not know po kung meron na po magkakaroon ng additional functions or kinakailangan na skills or knowledge dahil sa mga bagong technology na ilalagay sa mga barko. Doon po papasok ang STCW office po to develop po yung mga trainings po na yon if that time comes para po ma-comply po natin siya base sa nire-require po ng ating convention. Actually, ang concept na 2050, that's really great, no? Ibig sabihin, continuing ang mas lalong paglago at pag-innovate ng industriya maritima, particular sa benepisyo ng mga future generations of seamen, mga Filipino seamen na talagang pinaka-demand, pinaka-sought after dahil sa kagalingan ng mga Pilipino. At hindi ako natatakot sa concept na 2050. Natatakot ako kung ano na ang magiging itsura natin sa 2050. Yan ako natatakot. Maabutan pa kaya natin yan. Sir Alex, huwag kang mag-alala. Di ba galing ako Berlin? Sinamahan ko yung aking anak na dermatologist. At doon, ang daming mga anti-aging technologies na nai-invent. Mga cream at mga machine. Huwag kang mag-alala dyan, Sir Alex. Marami ng technology tungkol dyan. So, kagaya ng sinabi ni Sir Timothy, so nag-a-adapt ang STCW. I'm glad to hear that, Sir Timothy. In fact, nag-text si Carmela Wellar ng Fast Maritime at Manila Times. Sabi niya, true daw, at even during the time na sinasabing threatened ng accreditation ng Philippines sa EMSA after 2006, some ship owners nagsabi na pag hindi ma-employ sa any EU flagships ang Pinoy, they'd rather change their flag of registry. Naks naman. Tingnan mo, haba ng hair ng Pinoy, di ba? But you know what? We really want, what the point is, we have to know our value and its importance. But at the same time, not relax and not sit on our laurels, no? I always tell the young na papabayaan ba nating mawala ito, yung foothold, yung ating strength? Di ba dapat ang gawin natin ay lalo pa nating palakasin ating posisyon being the mining capital of the world? And how do we do that? How do we do that, Sir Timothy, Sir Alex? We do that by engaging the young to study and be experts in what we do. I hope sana dyan po sa STCW, Sir Timothy, talagang andyan ang hangarin na talagang improvein natin ang quality ng ating mga naproproduce na capacity sa Pilipinas beyond just giving out the licenses and giving them the book, but really making them experts. So sana po ganun po yung makita natin in the years to come. Dahil sa totoo lang, Sir Alex, di ba napakarami naman talagang Pilipino na naghahangad maging marino? Bakit nga ba? Sir Timothy, sa tingin mo, bakit? Bakit maraming gustong mag-seafarer? Sa experience mo sa STCW office, ano ba reason nila bakit sila nagsi-seafarer? Gusto ko marinig. Yeah. Siguro po it's in our blood na since we are archipelagic nation, napapalibutan tayo ng dagat. So I think nasa DNA na po natin talaga na maglayag.
Okay. And I guess one, One of the reason po. Yeah. more than Meron that, pa ba? May more ibang than that, reason? Yeah, mas madali ma-bolster ang ekonomiya ng mga pamilya, particular mga pamilya na nung nagsumikap talaga, pinagsikapan na ang mga anak nila ay mapadala dyan sa mga ganyang eskwelahan. Kasi it is obvious na kapag ang isang pamilya ay may isa o dalawang seamen, ang guarantee, the assurance of a brighter future is very evident. Kaya ang sunod ko na tanong kay Sir Tem, kasi ang pinag-usapan natin, it's more on how to enhance, how to promote the betterment and the preparedness of our seafarers bago natin sila payagan na makasampa sa mga malalaking kumpanya ng mga barko international. At based on the contention ng 2050, ibig sabihin, by that time, ang advance na mas lalong pananaw in a more enhanced and a more equipped Filipino seamen sa pamamagitan lamang ito ng balikan natin ang mga institution. The very institutions who are offering even before and are still offering courses, honing our young generation para mas lalong magiging matatag at matibay ng mga mananakay ng barko pagdating na damang panahon, is Marina also actively involved in regulating school curriculums? Ano ang mga bagong, kasi kailangan, pag sinabi natin 2020, ang concept na ito, sa school, back sa very institution, kailangan ang upgrading ng curriculum attuned to that direction, 2020. So, ang Marina ba ay may karapatan din para tingnan ang mga curriculum? Although alam natin, pag sinabing college, it's the Commission on Higher Education. But on the aspects of maritime courses, ang Marina ba ay may karapatan din para busisiin ang course of instruction, ang curriculum na ino-offer, whether or not yan ay curriculum pa back in 2005, 1995, 1985, o itong mga curriculum ngayon ay attuned sa direction ng ganyang vision na mas lalong ma-upgrade at magiging equipped ang mga future generation of Filipino seamen. Thank you po dun sa question, Sir Alex. So, pero bago ko po yun sagutin, gusto ko lang po munang sekundahan yung naging statement po ni Ma'am Mary Ann po. No? Na yes po, it is true na number one choice po talaga ang Filipino seafarers. And as much as we also want, as much as we appreciate it, we should not take it for granted. No? So, kaya ang Marina, we ensure our compliance with the STCW Convention. Pero syempre po, binabalance po natin yan na tinatry din po natin na as much as possible, kaya po ng ating mga seafarers yung mga implementation na ginagawa ng Marina po. Isa na rin po doon, tama po yung nasabi ni Sir Alex po no, na the Commission on Higher Education is mandated for the regulation po ng ating mga schools to offer courses and yung final say po dun sa mga accreditation ng mga courses ay nasa komisyon po. But Marina, through the Republic Act 10635, meron pong batas na nagsasabi na ang Marina ay maaaring magsama with CHED or the Commission on Higher Education para po sa curriculum development, monitoring of schools,
and sa development ng mga policies po in relations to the implementation and operations ng mga schools. So although ang hindi po sakop ng Marina ang pag-accredit, pagre-recognize ng mga schools, makakaasa po kayo na ang Marina ay kasama sa pag-develop ng mga curriculum, kasama sa pag-develop ng mga policies on how to implement on-board training, how to implement, develop curriculum or courses. Well said, no? Ulitin ko lang, Sir Tem, that based on Republic Act 10635, ito ay nabigyan ng mas lalong na-strengthen ang karapatan, ang pribilehiyo at ang mandated authority ng maritime industry ng buong bansa para makibahagi siya doon sa pagsusuri na ito ba kung kumbaga while institution of learnings, tertiary man o postgraduate institution of learnings falls under the purview of the Commission on Higher Education, but ang CHED itself is also banking on various agencies na mas may mastery sa linya na sa ino-offer na kurso. For example, College of Criminology. Hindi naman pwedeng hindi itap ng CHED ang serbisyo ng PNP. At all other bureau na yun ang may expertise sa isang bagay. So tama, at least thank you for that information. Maliwanag na while the CHED is the one who accredits, approve any applications ng maritime courses at kung anumang mga innovative offerings ng isang maritime institution. However, ang CHED ay working closely with Marina to see to it na ang direksyon, ang demand globally, ang pagiging competitive ng mga seafarers natin ay ensured dyan pa lang sa the very institution na sila ay kumukuha ng kurso. Yes po, sir, no, tama po kayo dyan. No? The CHED as din po or create a technical working group and we also have the TPME or the Technical Panel for Maritime Education who discuss po, yun nga po, yung mga policies in regards to the monitoring, inspections po ng mga schools po natin, how they conduct or how they operate po yung ating BSMT or yung bachelor's degree in maritime transportation and bachelor's degree in maritime engineering, marine engineering. Thank you. Pwede magtanong, Sir Timothy. So how often does the technical working group meet? Like yung coordination meeting between CHED, Marina, DepEd, how often does it happen? The Technical Panel for Maritime Education meet every monthly. Pero kung meron pong mga siguro pong mga urgent needs to discuss, we can adapt naman po on the schedules. But yung regular po, monthly po nagkakandak na meeting. Okay. So I have a question. Sir GM Alex, may tanong ako sana sa STCW. I'm curious, ano po mga top issues ninyo? Like, dyan sa pagpapatakbo ng STCW office, what would be your top issues, concerns that you handle in that office? Aside from, of course, narinig na namin yung iba. But yeah, maybe we can ask you po. Curious kami. Okay po. Yes po, ma'am. So, ang office po namin is Public Information Division. So, isa din po sa aming function is to receive inquiries sa ating mga seafarers. So, nagagather din po namin kung ano yung mga top issues ng ating mga seafarers. And number one issue po talaga is the application
ng ating mga certificates po. Okay. So anong issue dun? Anong issue sa application ng certificates? Okay po. Bali, ang nagiging issue po doon is ito nga po, yung regarding sa follow-up ng mga applications, ano yung mga hinihinging requirements, ano yung ibig sabihin ng ganitong requirements, bakit na-reject yung aking applications. So, mga ganong klaseng mga concerns po ng ating mga seafarers ang nare-receive ng aming office. Talaga. Okay. Yeah. Okay. Sige, GM, ano po yung tanong ninyo? Wala na rin akong karagdagang tanong, no? At least when it comes to advocating the basic and mandated rule and authority of the maritime industry sa buong bansa ay maliwanag naman, no? Kasi when it comes to add-ons, mga panibagong policy, directives, mga resolutions ng board ay nasa board yan, no? At saka ang Marina naman ay talagang nararamdaman ko through the manifestation of Sir Tem Viton, who is actively engaged sa information services ng kagawaraan ng bureau na ito. Nakikita natin that Marina in itself is really the forefront of our mga marino natin. Hindi nila pinababayaan at nakikita natin na isa silang bureau o isa silang ahensya ng ating pamahalaan na indeed in fact tinatrabaho nila through the letters ang dapat nilang gagawin. Kasi pag sinabing may problema ang mga seafarers sa kanilang trabaho, sa protection, sa kung ano mga bargainings, yan ay hindi naman sa purview ng Marina. Dito naman sa purview ng Uwayan at Department of Migrant Workers. Kaya nga nakikita natin ang specifics ng yun ang tinanong ko kanina, ang delineation of functions and basic authority kasi meron talagang limits and bounds when it comes to application and implementation of the bureaucratic setup ng ating pamahalaan base sa umiiral na batas at pinapairal na batas. No? With that, I would like to, the Anytime Maritime is expressing our so much appreciation to your office. At sana dumami pa mga gaya ninyo na sa anumang oras ay maaring dumulog at maaring kayong tumulong sa mga naghahangad na kasi nakikita ko pag marino ka, dalawang bagay lang ang pwede mong mangyayari sa buhay mo. Number one, respetuhin ka ng mga katrabaho mo abroad at kumita at gumanda ang buhay. Kaya kailangan ang welfare na ito ay magpapatuloy, will translate and will be converted into generation of mga top-notch na mga seafarers natin. Tayo naman, wala naman tayong pinipili. Kapitan man yan o maliit na level na nagtatrabaho sa barko, alam natin ay kumikita. Now, ano ang webpage pala ng tanggapan ninyo para marinig ng mga kababayan natin? Someday, somehow, kung may mga future inquiries sila about updates sa opisina, ay madali nilang matuntun ang tanggapan ninyo, Sir Timothy. Okay po. Ang website po ng STCW Office is stcwoffice.marina.gov.ph. You can also reach us kung meron po tayo mga concerns regarding sa implementation ng STCW Office sa aming email address. It's PID_STCW@marina.gov.ph. You may also contact us po sa aming mga mobile numbers. Okay. So, dyan, pwede nang idulog ang mga inquiries nila.
Yeah. dito sa nabanggit na mga websites, no? This is a government website, I suppose. Government Yes, website dito. Okay. Thank you, GM. Sir Tem. Yeah. Yes, Sir ma'am. GM, Sir Tim, dyan ka lang kasi ang ating Anytime Maritime ay program ay from 8 a.m. to 10. But I know that Sir GM has a commitment. Meron po siyang commitment na susunod na kailangan niyang puntahan. But I will be here with you to ask the questions. Kasi po, Sir GM Alex, ang dami na nating pumapasok na questions na gusto nating tanungin kay Timothy. Go ahead, ma'am. Sir Timothy. Pero GM, okay ka pa ba? O lalakad ka na? Okay pa ako for another 5 minutes. O di sige na, mag-go ka na para tuloy-tuloy na kami. Sige, ma'am. Okay. O, magpaalam ka na and then I will take it from here. Okay, thank you very much. And once again, don't forget to tune in at be consistent in joining us every Tuesday, 8 to 10 a.m. And this is your Maritime or Anytime Maritime from Radyo Mo Nationwide dito sa Puerto Princesa City, buong lalawigan ng Palawan. Kasama natin ang Palawan Vanguard Online News Agency. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Sir GM Alex, and thank you, team ng Rolling Ang oras Broadcasting. natin, mga kababayan, si kasamang Raymond saan na para maka-detach tayo maya. But you please continue, i-check yung Palawan Vanguard Online News Agency kasi magpapatuloy dyan ang Anytime Maritime. Ganun din ang ibang mga group chats at website kung saan. Yan, nako. Na-mute ka na, Sir GM Alex. Na-mute ka na. But yeah, okay. Thank you. Alam mo, Sir Timothy, si GM Alex ay expert yan sa broadcasting. And narinig mo naman na ang ating coverage ay hindi lamang sa Palawan, but this is being covered by Radio Mindanao Network up to our neighboring countries, yung BIMP Iaga. So, BIMP Iaga, yun yung mga ating neighboring countries, no? So, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Ano yun? Cooperation, regional cooperation group, no? So, okay. Sir Timothy, pwede po bang tanungin na kita dito sa mga phone-in question na nakikita ko sa ating group chat? Sabi po dito, in the most simple way lang po, para lang maintindihan ng ating mga nakikinig na mga maritime stakeholders. Can we explain the difference between EMSA audit and IMSAS audit na ginagawa ng IMO? Ano po ba difference ng EMSA at IMSAS? Okay po. Yan. So, the EMSA audit po, it pertains, wait lang po paano po ba siya i-explain na in layman? Kaya mo yan! Okay. Well, the EMSA audit po is pertains po to the safety implementation of safety po. Yes. Yan po. So, ini-ensure po ng EMSA na ang Pilipinas or signatory countries po ng ating mga signatory countries po are complying with the STCW Convention to ensure the safety of our shipping. So, kasama dyan po, to ensure the safety of the shipping, kasama po doon yung pag-ensure ng competency ng ating mga seafarers by evaluating po yung kanilang knowledge, skills, and experience. So, dyan po pumapasok ang kung nai-implement ba ng maayos ang education system for DBS, MTBS, MARE, the training, and as well as the certification and assessment. In regards naman po sa IMSAS, ito naman po ay technical technical assistance na ibinibigay sa atin ng IMO.
So, yan po papasok yung mga iba't ibang convention. Sa EMSA po kasi, ang tinitingnan lang po nila is the implementation of the STCW Convention. Sa IMSAS po, lahat po yan. SOLAS, MARPOL, STCW Convention, COLREGS, and yung mga ganong conventions po. So yan po yung tinitingnan nila, and once they check, tinitingnan nila kung saan kinakailangan ng Marina ng assistant or ng Philippine Administration ng assistance in compliance dun sa mga conventions or international standards. So I hope po medyo nailayman ko nagets ko nung ating mga kababayan. Medyo technical din po kasi talaga pagdating sa mga ganyan conventions po. Yeah. So itong EMSA audit na to, malaking parang cloud na nasa ulo natin, no, na parang natatakot tayo noon na baka hindi ma-renew and therefore hindi i-recognize yung mga lisensya ng Philippine seafarers. But we're glad na in fact isa yan dun sa speech na binitawan ng ating Presidente BBM during the ICS convention na ang administrasyon ngayon ay pagtutuunan nito ng pansin at bibigyan kahalagahan na maisara lahat ng issues, at nagpapasalamat naman tayo na talagang ang EMSA ni-recognize at ni-recognize pa rin, hinilala pa rin tayo na ni-recognize nila ang ating mga lisensya na ini-issue ng ating Marina, at may commitment ang administrasyon na to na isasara lahat ng issue. So we're happy about that, para bang nakapataw sa ulo natin na problema, no? So we're glad about that. And you said in IMSAS nga is paano tayo matutulungan technically on the other conventions, no? I guess, Sir Timothy, isang realization is that the maritime industry is regulated globally, no? May pananagutan tayo sa ibang bansa. Hindi po kagaya ng siguro ibang industriya na pang local, pag domestic, dito lang. Pero ang maritime, global, binabantayan tayo. So we have to follow global standards. Bakit naman nga hindi? Kasi ang ating mga marino ay naglalayag globally, hindi lang domestically, but globally. So talagang dapat sumunod sa mga standards. So thank you for clarifying that, Sir Timothy. May pangalawang tanong, Sir Timothy, babasahin ko na. Handa ka ba sa tanong na to? Sana masagot mo. Sige po, kakayanin natin. Oy, ang tanong, practical na practical. Oh? Very, it would seem not so important, but it's actually important. Yung mga pila po ba sa office ng mga seaman, nagagawa na po ba ng paraan? At saka kung if ever, kung may pila pa nga ba, ano ba dahilan? Ba't nagkakapila? Kasi nga naman, alam natin, Sir Timothy, na ang mga marino natin, hiwalay sa pamilya nila, nasa labas, o kaya nasa barko, kung domestic man. So kung pupunta sila ng marina, talagang kumukurot sila sa kanilang oras, napakahalagang oras away from their families para asikasuhin ang kanilang mga lisensya. Tapos mauubos ang oras sila sa haba ng pila. So may pila pa ba, Sir Timothy? At ano ho bang dahilan? Yes po, ma'am. Bali, hindi yes na mahaba ang pila. But Marina or the STCW office implemented po the mismo system which allows seafarers to apply online. I-evaluate din po yan online, and once approved, makakapagbayad din po kayo online, and once ma-receive yung payment, the digital copy of certificate will be sent to your mismo account. So kahit on board kayo, as long as you have complete requirements in the application, maaari kayong ma-issuean ng certificate. So yun po, no? So gusto ko lang din pong i-share sa ating mga kababayan, and I know ang mga seafarers po natin, kung nakapag-apply na sila ng certificate sa Marina, is they are aware of the functions of the mismo system. So we would like to encourage po everyone na to ensure yung completeness, since isi-send po kasi nila yung scan copy ng kanilang mga requirements. So we would like
to encourage everyone to ensure the completeness, yung pagka-clear ng ating mga certificates at yung kumbaga yung kabuuan ng papel. Minsan po kasi pag may mga na-encounter kami na, for example, yung medical certificate, kalahati lang yung na-upload. So as much as we want to approve it, we cannot. So kasi kailangan po namin yung. So yun po, the Marina implemented mismo para po maaari na po tayo makapag-apply online sa ating kahit sa bahay po. So hindi nyo na po kinakailangan lumuwas sa Manila to apply. You may submit the applications at the convenience of your house. Wow! Ang ganda naman yan. So, question, sa experience ninyo, since you implemented mismo, kailan nyo po ba sinimulan to, Sir Timothy? We started it last 2019 po. Yung soft launch po ng implementation po ng mismo online system. Okay. So parang on demand to, walang oras. Kahit na gawin nila to midnight, kahit gawin nila kasi nasa ibang bansa sila, gawin nila 4 a.m. sa Pilipinas, it's okay. And then how quick is the response time? So if they log in mismo and then they downloaded all their documents, how soon can they get a reply from Marina? Okay po, but once na makapag-send sila ng requirements, they will set an appointment date. Then sa appointment date po, nakaschedule po yun for evaluation ng kanilang mga documents. So expect po nila na they will receive an update sa kanilang through text or dun sa kanilang mismo account, since kung naka-onboard sila, di sila makaka-receive ng mga text message. So they can check yung kanilang account or kung makaka-receive sila ng text message, scheduled po yun dun sa napili nilang appointment date. So makaka-receive na rin sila kung ano yung kung ma-approve yung kanilang application or kung meron pong mga deficiencies, and naka-indicate na rin naman po doon on how they can comply with those deficiencies po. Oh, nice. Okay, so ibig sabihin po, from the time in-apply, in like a week, pwede nang makakuha ng documents from the mismo, pwede na maka-approve ng kanilang ina-applyan. Yes po, ma'am. So magbabase din po 'yon sa pinaka-available po na schedule or kung ano po yung sa tingin nilang or kung ano yung gusto nilang mapiling schedule po. Then Marina po will try to evaluate the documents po at the specific date ng kanilang mga applications. Oh, how nice. Sana pala ma-demo natin ng live, no, para makita nila. But I remember last episode, the first episode, we had a question from a cadet. Mika, can we flash that ba? Yung question na tinanong si Mika po, yung ating director ng show. Pwede bang yan, ito po. Sabi niya. Ito ba yun? Okay. Hindi pa to. Hindi yan. Yung isa. Tatanungin natin mamaya yan. Yung about bakit daw ano yung tanong? Sandali. Sinabi ni Mika. I think meron po ata dito sa yun nandun sa chat natin, Sir Timothy. Yan. Pakibasa mo nga. So, pag magpapa-COP po, bakit pag magre-renew ng certificate, bakit ang tagal ma-release? So, hindi po matagal ang pag-release kasi once na ma-approve yung mga documents, ma-release kagad ang digital certificate. Ang nagtatagal po tayo sa evaluation. And marami pong mga kadahilanan kung bakit po nagtatagal ang evaluation. One reason po is akala po nila na submit nila yung application pero hindi po pala. Kasi once na mag-upload po tayo ng mga documents, may kinakailangan po tayong i-submit na submit button para po ma-receive ng Marina
sa system yung kanilang application. Mm. Isang reason pa po is yun nga po, yung incompleteness or deficiencies ng mga applications. Mm. So, yun nga po, tulad nga po nung nasabi ko po kanina, we would like to encourage our seafarers to ensure the completeness of the requirements. Kasi once na hindi po kompleto ang ating mga requirements, unfortunately, mare-reject yung ating application, magkakaroon siya ng remarks, and once na masubmit po yun ng seafarer, babalik po ulit yun sa marina. So, yun po ang mga kadalasang nagiging reasons kung bakit nagtatagal po ang ating applications. But in terms po kung matagal yung release, hindi po matagal ang release, nagdedepende po kasi siya sa evaluation. And yun nga po, tulad nga po nung nasabi po ni Ma'am Mary Ann na sana po may demo. Actually po, we release an audiovisual presentation in our Facebook account on how to use the mismo. Kung paano po tayo mag-a-apply, paano po tayo ano po yung waiting time, and ano po yung gagawin natin once ma-reject, ma-approve yung ating application, and at the same time, yung mga common reasons kung bakit nare-reject yung ating mga applications. So, we also want to siguro i-plug na din, endorse yung aming Facebook page, the Maritime Industry Authority. Nandoon po, makikita ninyo the list of requirements. Meron pong albums doon ng mga list ng requirements, so hindi na po mahihirapan ng mga seafarers. Detailed po yun kung ano yung mismong hihingin ng marina sa inyo. Tapos, nandoon na din po yung mga frequently asked questions. Ano dapat ang itsura ng picture na isasubmit ninyo? Kasi minsan may sasubmit ng picture na medyo malabo, medyo malinaw, may naka-posting. So, meron na po mga format po doon kung ano yung kinakailangan po. Okay. So, yun po, we encourage our listeners, our seafarers po to visit our website to gather po information on how to use our system. Nice! And alam ko po, siyempre, tayo po ay, kumbaga, yun nga po, nagde-develop ang ating technology, kinakailangan po mag-adapt ng ating government, government agencies, and we are also hoping na our stakeholders can also adapt with our fast-pacing technologies po. No? Kasi nandiyan na po yan. Kinakailangan po nating mag-adapt. Marina will try to accommodate po. Siyempre, hindi po talaga natin maiiwasan na mabilis na pagbabago ng teknolohiya, meron po talagang may ilan na may maiiwan. So, Marina, we will try to accommodate those seafarers. And meron din po kami in-implement na applications po for expedite, no? So hindi na po the agencies will now coordinate directly to Marina for the applications po ng mga expedite. Since ang mga agencies po natin, sila po ang merong mga schedules kung kailan naalis ang ating mga seafarers. So they can coordinate directly sa ating certification division for the application po ng ating mga expedite. Oh, that's good to know, Sir Timothy, that the Marina's going digital, and that you're making it easy for applicants of the COP to apply online and get approval online. So, nako yan, tandaan niya ng ating mga young cadets na nakikinig dito. You know how many you are. Just to give everybody a bird's eye view. Sir Timothy, ilan po ba ang libo ang pinaprocess nyo every month? Para naintindihan ng mga nag-a-apply na hindi naman konti ang pinaprocess ng Marina. Marami. Ilan po ba in a month? Would you know? Ilan po yung mga applicants ninyo for COP? 5,000? 10,000? Okay po. Estimatedly, Marina receive 20,000 applications per month. Pero syempre po, may mga seafarers po tayo na nagsasubmit ng multiple applications. So, kabilang na po yun
So, Bakit? Ba't sila Siyempre po. nag-a-apply na? Ba't sila nagmo-multiple? Meron po kasi tayong mga certificates like basic training, SCRB, AFF. So, iba't ibang applications po Okay. yun. But naka-indicate din naman po doon sa audiovisual presentation po natin na maaari, kung meron po tayong multiple certificates na kinakailangan i-revalidate or kinakailangan mapa-COP, kailangan ma-issuean ng certificate, maaari nyo siyang isubmit sa iisang application. So may mga seafarers po kasi tayo or mga applicants na nakakaligtaan na makapag-submit ng mga certificates sa isang application. So nagkakaroon sila ng multiple applications po. So, pati payment, pwedeng online na lahat yan. Payment. Ang May mga payment po, na. yes po. Ang payment po ay online na rin po through GCash and PisoPay. Yun din po, tulad nga din po na nasabi ko po kanina, steps po on how to pay your application is also posted in our Facebook page. So maaari nyo rin pong i-check yung mga steps on how to pay your applications. Nice! Wow, good news yan. It will really make the process easier and wala nang pila sa Marina. Promise yan, Sir Timothy, pag pumunta kaming Marina, wala nang pila masyado. Tama ba? Yes po. Okay, may question pa ulit. Sir Timothy, yung STCW convention po ba napatutupad din ng maayos sa mga domestic seafarers? Or ang STCW ba hindi ina-apply sa domestic seafarers? STCW convention po implies po with the international standards po kasi siya. So, hindi po siya entirely ini-implement sa ating domestic shipping. Since meron, yun nga po, tulad nga po na nasabi nyo po kanina, may separate po tayong regulations sa ating mga local areas po. So since ang mga seafarers po natin na sasakay ng barko ay international and signatory, isa po tayo sa mga signatory countries ng convention, ng STCW convention, so kinakailangan po natin siyang i-implement dun sa mga international seafarers po. Yeah. I get that and it's true. Pero Sir Timothy, kikwento ko lang sa iyo, kami sa FastCat, siyempre ina-adapt namin yung highest standards, no? So we follow the convention. You know, it's a way of elevating the way we do things in the Philippines. It should be at par with what's being done abroad. Alam naman natin na maraming limitation, no? Kasi alam niyo naman, mura lang naman po ang ating pamasahe, mahal ang gasolina, wala naman po tayong maraming subsidy, no? Hindi kagaya sa ibang bansa, na mas mayaman naman kasi ibang bansa, ganyan. So, the point is we take it upon ourselves to elevate the way we run our business because we want to improve the safety record of the Philippines. Yan. Okay, so ito, may tanong po pa sa ating question box o Viber group. Meron po bang move ang government na hindi na co-terminus sa presidente ang pinakamataas na posisyon sa Marina? In view of the fact na mabagal na papatupad ang batas o ang mga safety regulations dahil sa paiba-iba ang focus pag nag-iiba ang na-appoint sa Marina. Yan po. I guess marami pong study kasi na bakit tayo nagpapadala ng mga marino sa labas. Ang gagaling natin pero sa sarili nating bayan ang sama ng safety record. Why? And I think one of yung focus group discussion, isa po sa nakikitang rason is because of that. Yung pag nagpalit po ng liderato sa presidente, nag-iiba liderato sa Marina, and therefore, hindi po natututukan yung mga proyekto, nawawala ng continuity, at parang yun yung nagiging problema. So, sa inyo po ba, sa STCW, may balita po kayo ba tungkol dyan? Meron po bang move ang Marina to change that, i-request sa somehow Senado o Kongreso na hindi maging co-terminus sa liderato ng presidency? Because I know meron pong ibang ahensya ng gobyerno na gano'n, di ba? Na hindi sila co-terminus
sa presidente. Bagkus, tuloy-tuloy sila because they're career official. May ganyan po ba sa Marina? Okay. Okay po. I think hindi lang po ito yung concern po ay hindi lang po Marina ang nakaka-encounter po. No? I Okay. think most of our government agencies encounter these issues na once na magpalit nga po ng presidente, kasama na po doon yung mga agencies. As much as we wish na na napanatili yung ganitong yung leadership para ma-sustain yung mga plans na kasaad po kasi sa ating national policy po yung pagpapalit ng executive positions once na magkaroon ng pagbabago sa ating administration. Sa STCW office po, or sa Marina, the administrator po is coterminous with the president, but the deputy administrators, once na ma-elect or ma-appoint po sila as deputy administrator, they are appointed po at maximum of 6 years. So kung sakasakali po na bumaba na po yung current president po natin, they are still can perform functions po on their positions maximum of 6 years. So sa Marina naman po, meron naman po tayo mga positions na hindi coterminous but they have a limited tenure po dun sa kanilang mga positions. Okay, so what I get from what you are explaining is kahit na halimbawa coterminous yung pinaka-Marina administrator, merong yung mga deputy or yung mga career officials, mahaba yung term. So pwede pa rin may continuity. Tama ba? Yes po. Meron pa rin pong continuity sa ibang mga positions po. But again, sa Marina administrator po, yun yung coterminous po siya with the president. And yun nga po, tulad nga po na nasabi ko, it is a national policy. So medyo madugong diskusyonan yun since hindi lang naman po Marina ang sakop ng ganong klaseng implementation ng ating pamahalaan. So what does it take to change that? So ang makakapagpalit yan is Congress and Senate, ganun ba? Yes po. I think po Congress and Senate can change it based sa through Republic Act or any policies po. Okay. So, last episode, there was a question on the impact of Magna Carta of seafarers. Can you tell us something about that? Ano ba ang nakikita ninyo sa STCW na impact ng bagong naipasang batas on the Magna Carta of seafarers? Okay po. Sorry po, medyo hindi din po ako masyadong familiar din sa Magna Carta. But the STCW office, yun nga po, no, although we have a Magna Carta po kasi is more on the protection po ng ating mga seafarers through employment, through yung kanilang mga rights, no. And the STCW office, tulad nga po na nasabi po natin, complies with the convention. And may mga discussions naman po in regards to the Magna Carta for seafarers and how the STCW office can implement it without compromising nga po our compliance with the international standards. So kinakailangan din po natin mag-balance po, no? Mag-meet halfway, kumbaga, na ma-comply natin or maibigay natin ang kahilingan din ng ating mga seafarers without compromising our compliance to the international standards po. Yeah, so Magna Carta is really meant to protect the seafarers' rights, no? Like really protect them because we consider them our
silent heroes. Dahil po sa mga dollar remittances na pinadadala nyo sa inyong pamilya, pumapasok sa ating Philippine coffers that generates us revenue. So the Magna Carta of Seafarers is really meant to protect the seafarers. Tama ba? Okay, Yes, so may tanong pa about ambulance chasing. Sir Timothy, nag-attend ako ng isang maritime conference na na-attendan ko. Isang report ng, I think this was for Women in Maritime and the Philippine Merchant Marine Academy. When we had a webinar and we invited the president of PTC, yung isa po sa pinakamalaki nating money agency sa Pilipinas, to talk about the BIMCO, yung bagong batas, yung global BIMCO convention na sinusunod ng mga marino. At isa pong nabanggit na problema ay itong ambulance chasing. Ano po experience nyo sa ambulance chasing? And bakit po ba issue to? At ano po ba ang naitutulot nito sa industriya? Kasi yun ang isang tanong dito. Ano ba ang ginagawa natin tungkol sa napakadaming issue ng ambulance chasing na maaring makasira sa ating industriya dahil parang nagmamahal ang cost to hire Filipinos because of these abuses, inaabusong sistema. So ano po experience nyo dyan, Sir Timothy? Ambulance chasing. Okay po. In regards po with the ambulance chasing, more on its relationship po ng employer and employees po nila, no? Since once na may experience po ang ating mga seafarers na sa tingin nila is anomaly sa kanilang employment, unfortunately na doon pumapasok yung mga nagsasamantala na mga tao na inaabuso ang ating mga seafarers in regards to the ambulance chasing. One of steps na ginawa ng Marina, hindi lang po ng STCW office pati ng Manpower Development Service, is to issue once na makareceive po kami ng yun nga po from agency ng total hindi na makakasakay yung mga seafarers, we issue certificates po dun sa, and we na ini-indicate po namin siya or sinasama po namin siya sa list na since meron na po siyang hindi na po siya based sa issue ng mga agencies na hindi na siya makakasakay ng barko, we also limit po yung mga certificates na maaari niyang makuha. So, yun po. And in terms of, yun nga po, sa ambulance chasing, it's more on the employment po ng mga seafarers. So, I guess po, ang makakasagot ng mas malalim po in regards to the ambulance chasing is the Department of Migrant Workers, which is yun nga po mandated to regulate or protect the rights of our seafarers. Oh, I see. Oo nga. You gave us an idea. Ipipila po namin yan at iimbitahin din namin ang DMW in the future episodes of Anytime Maritime. O yan Mika, director of the show, please take note. Let's find and invite somebody from DMW to talk to us about this ambulance chasing. O may tanong pa po. Sir, okay ka pa ba? Meron okay pa po. Sige, kaya pa natin, ma'am. Kwentuhan lang naman ito para sa ating industriya maritima. Meron daw pong issue dun sa phase out ng wooden hulled boats. Bakit daw po kahit na meron ng batas ba kaya o memorandum circular to phase it out, parang hindi pa rin natin nakikita yung impact. Ano kaya ang dahilan? Would you know? Okay po. Regarding po ma'am sa barko po, no? So, I'm sorry po. I apologize that the STCW office can only answer
concerns po in regards with the licensing education Okay. po ng ating Okay. mga seafarers. So, Yeah. I apologize po, ma'am. Maybe we can invite din po yung Oo nga, tama. Next time. Okay. regarding sa mga vessels po. Okay, ipila natin 'yan para masagot 'yan because nakapila sa amin ang PFAR at nakapila sa amin ang Cooperative Development Authority. Siyempre kasama dyan sa BFAR yung mga fishing boats. So we will ask them that later on. Okay, so sige, balik tayo sa STCW issues. Isang nakikita namin na issue namin nakikita namin sa kabataan na gustong magmarino ay cadetship. Laging sinasabi, kulang ng cadetship berths. Paulit-ulit, kulang ng cadetship berths. Meron pong sa STCW nakalagay, basta ang barko 500 GRT. So, ano ba nagiging issue? Bakit talagang parang sakit ng ulo yan ng mga eskwela? Yung about carrying capacity, kulang ng cadetship berths. Ano ho ang point of view ng Marina tungkol dito? Okay po. Bali po, when schools are applying for recognition po ng kanilang BSMT, BSMRE, kasama na rin po doon sa tinitingnan ng Commission on Higher Education is yung capacity nila to na maipasakay yung kanilang mga seafarers, kanilang mga students for cadetship program. Yeah. Yan po yung isa sa mga nagiging kumbaga major factor po ng recognition ng mga schools po, no, sa Commission on Higher Education. Ang mga schools po natin ay minsan kumukuha po sila ng MOA from other shipping agency or shipping companies para magkaroon sila ng agreement po dun sa mga maipapasakay na mga estudyante. And sa mga barko rin po, when they are applying po dun sa onboard ship or cadetship, meron din po sila nilalagay na kumbaga capacity nila kung ilang students ang kaya nilang ma-train for onboard ship. So yan po ang tinitingnan ng Commission of Higher Education, and of course with the assistance din po of the Maritime District Authority para ma-check kung ano po ba yung kayang maipasakay ng itong mga maritime higher education institutions para makapagtapos ang ating mga estudyante ng bachelor's degree. So diyan po pumapasok din po kung yung limitation po kung ilan lang po yung kaya nilang dapat nilang mapa-enroll to ensure na all students have an equal opportunity para makasakay din po sa barko. And tama po kayo doon, ma'am. The Marina and the CHED requires yung mga vessels na sasakyan ng ating mga seafarers to have a 500 gross tonnage and 750 kilowatt propulsion power for engine. Yeah. Naririnig ko namin yan. Meron lang kasing mga gray areas na nagkakaroon ng parang itong stumbling block to produce marinos. Sana lang ma-review po natin yan na maayos at sana ho ang STCW i-clarify para hindi na guguluhan yung industriya, no, yung mga eskwela para po makapag-produce tayo. You know, Sir Timothy, yung issue about limiting the number of students, I think that's kind of limiting. Kasi marami ng paraan ngayon like simulator, kagaya ng pinupush na yan di ba? Simulator training. And meron kaming platform, yung iLearn Podcast, kung saan pwede
complement namin yung onboard training ng mga estudyante. And this is meant to produce more, because if we are the manning capital of the world, our concern should be to produce more. How do we build capacity? How do we build competent, capacity? And therefore, sana yun nga, isipin natin paano tayo mas makaka-produce so that we can supply the global requirement, more than finding limiting it, more than limiting it, but rather opening it up to produce more. So kumbaga, ang feeling ko, Sir Timothy, tayo Pilipino, minsan tayo din mismo ang nagagawa ng limiting tayo may limiting belief. Kaya hindi natin na-optimize yung ating capacity. So parang the challenge is how to really open it up to produce more. Well, that's my personal take on this issue. Diba? You were going to say something? Yes, Yes, ma'am. yes. Bali, tama po kayo dun, no, na as a seafarer capital of the world, kailangan nandoon din yung ating need, no, or kagustuhan na to deploy or to produce competent and qualified seafarers. So, meron din po tayo mga training ships na nagagamit po, like yung Kapitan Oka, para ma-assist din po yung ating mga seafarers or mga cadet in complying po dun sa onboard training or cadetship requirement for their application ng kanilang mga BS degrees. Exactly. Well, Sir Timothy, babanggitin ko lang sa iyo na may mga local domestic shipping company na nag-open up ng fleet to help produce capacity, no, kagaya ng FASTCAT, na lagpas sa 500 GRT and lagpas sa 750 kilowatt power of engine. And we're opening it up because we need to build a steady pipeline of maritime workers, no? Hindi hulingid sa ating kaalaman na mas malaki ang kita ng mga nag-abroad, mga dollars. Pero sabi ko nga sa Timothy, kung lahat ng marino natin ay gusto lang magsilbi sa labas at kumita ng dollar, paano naman ang ating bayan, di ba? Ang FASTCAT po, isang kumpanya na nagdudugtong ng Pilipinas using modern ships. Kumbaga, nag-invest ng modern na barko para magamit ng ating mga kababayan, hindi lamang yung tumatawid na passenger, kung hindi pati sa goods, no? Yung mga rolling cargoes na tinatawag, kaya RoRo, rolling cargoes, kagaya ng mga Sir Timothy, mga nagsha-shopping sa Lazada at saka Shopee, yan, sinasakayan sa FASTCAT. So pag walang FASTCAT, walang RoRo, paano na lang ang kanilang mga goods, no? So okay, what am I saying, Sir Timothy? May mga domestic firms, aside from like Kapitan Oka, like us, that opened up our fleet to build capacity. Why? Because kailangan po namin. Kailangan natin ng warm bodies, kailangan natin ng Pilipino na magpapatakbo ng ating domestic fleet para mapagsilbihan at mapagdugtong-dugtong ang ating bayan. Okay, Sir Timothy, meron pong nagdag na sabi niya, pwede bang idagdag ang IMSAS, IMO yan, mandatory instruments only, no blacklisting, but avenue for the IMO to provide capacity building to member states. This is in relation to the question earlier. Tapos, ito ba, dagdagang EMSA, EU lang yan, punitive, because there is the recognition of certificate. Yeah, punitive, takot tayo sa EMSA kasi marami tayong pinadadalang mga marino sa mga European vessels, European flag state vessels. So requirement nila to, so kailangan tayong sumunod. Pero tayong Pilipino ay may sariling kagalingan na kailangan sundin natin to at kaya nating ayusin. No? I think we should not limit the production and the capacity and of course follow these standards. At itong standards na itong dapat natin sundin sa sarili nating bayan. Dahil tayo po ay maritime and archipelagic nation. Nag-celebrate ba kayo ng Manamo last September? September po, yes. Opo, Manamo, yung ating Maritime Archipelagic Nation Awareness Month. Pwede malaman ano po ba mga activities na ginawa ng STCW
during the Manamo or yung mga celebration, napakarami nating mga maritime celebration because we're a global community. We want to know how you celebrated Manamo month, Sir Timothy. Yes po, ma'am. Sa STCW office, we celebrated Manamo po by conducting po a Marpol conference. Attended po ito ng ating mga students, manning agencies, and ating mga training centers. And conference po siya. We invite Ma'am Tina from Alma, from PCG and from Marina, and we share po they share their knowledge po on how to protect our marine environment. Oh yeah, that's so yun true. po, and we also conducted, yun nga po, yung nasabi ko rin po kanina, STCW forum for the updates naman po on the new issuances, new policies, and yung mga frequently asked questions po from the STCW office. Oh, that's nice. That's nice because talagang malaking usapin ngayon sa industriya yan, yung marine pollution, and nakakalungkot, Sir Timothy, na ang Pilipinas daw na naman ang may record ng fourth highest marine litterer. Oh my God, nakakalungkot po yan, no? Dahil daw sa maraming mga sachet na ginagamit natin at maybe the waste management that we have in our country, and it's good that you had this talk on marine pollution para po tumaas ang awareness natin sa marine litter, no, and its pollution, and the pollution that it creates. And if we don't take care of our marine environment, and hindi natin solo sa Pilipinas, but it's a global shared community, mawawalan po tayo ng ating Mother Earth, yung our home. So I'm glad to hear that, Sir Timothy, na ang STCW ay involved dito at ini-involve natin ng young at ini-involve natin ng mga partner agencies like the Philippine Coast Guard and ALMA, yung Association of Manning Agencies. And isa-segue ko, Sir Timothy, because we're nearing our 10 o'clock mark. It's 9:48. Isa-segue ko po na hangarin po ng Anytime Maritime na maging avenue for us to talk about anything maritime, all our concerns and issues and what's happening in the maritime industry with the goal of elevating, maritime. Kasi napakahalagang industriya, tama ba, Sir? Yeah. Sir, napakahalaga po ng industriya natin. I don't know kung nararamdaman mo, Sir Timothy, na parang kulang tayo sa pansin. Napansin mo ba yun? Yes, bali ang the maritime industry contributes a lot in our economy in the Philippines, but sad to say, hindi nga po tayo ganun natutuunan ng pansin, not just with the government po or Senate, the Congress, but also yung ating mga mamamayan. So I would like to thank this platform po na nagbibigay po ng awareness sa ating mga viewers, sa ating mga listeners on in regards to anything maritime related. Yes. Dahil tulad nga po na nasabi ko, we are archipelagic nation. It should be in our blood, in our DNA, to have that kumbaga yung love sa dagat, sa paglalayag. And we also think this platform po na sinishare yung mga ganitong mga topics po. Oh yeah, good to know. And sir, thank you so much for finding time to spend with us at pag-usapan natin itong mahalagang bagay tungkol sa industriya maritima. Please samahan niyo po kami, sir. Tulungan mo kaming i-promote ang Anytime Maritime so that we have more young involved, kahit young ones, pwede din. Sa mga young ones na kagaya ko, pwede din. But
But maritime stakeholders, let us continue to collaborate, to synergize, all for the elevation of our maritime industry, which is very, very important and brings a lot of revenues for our country. Maraming mga marino, maraming mga pamilya ng marino nakikinabang sa industriya, kaya dapat lang napalakasin natin ito. In fact, Sir Timothy, we have a lineup of guests from different maritime stakeholders, kagaya ng Philippine National Police Maritime Group. Sinabi sa akin ni Mika, yan po ang ating guest next Tuesday, 8 to 10, PNP Maritime Group. At marami pa pong nakapila in the coming weeks. So, Sir Timothy, sana po samahan nyo kami, at kung meron po kayong issues and concerns na gusto ninyong iparating, hayaan nyo pong maging kasama ang Anytime Maritime. Ay, may pina-flash ng ating director ang ating mga shout-out messages. From JP Mission, good morning. Watching from Biliran Province State University. Hello po. Ang ganda naman ang picture niyo. Sir Timothy, tingnan mo naman ang picture niya. Angkor talaga, ha? Talagang seafarer na seafarer. Hello po, magandang umaga. Okay, Warvin, hello, good morning. Hello, Warvin. Ayan. Sai, okay, Sai Cordero, good morning. Good morning. I hope marami kayong natutuhan sa umagang ito, sa Anytime Maritime, mula sa ating kaibigan from Marina, our regulator, the Senior Maritime Industry Development Specialist of Marina, from Head Office Manila, si Sir Timothy Pitan. Sir Timothy, maraming salamat. Magko-close na tayo in a few minutes. After this, we will show a video of the importance of shipping. Lagi ko po sinasabi, no shipping, no shopping. That's why we have to have time for maritime, Anytime Maritime. So, Sir Timothy, baka naman gusto mong mag-closing words sa ating mga nakikinig, hindi lamang sa Palawan, sa Pilipinas, at karatig na bayan, at ang Vanguard News Agency is also showing this abroad. Narinig mo kanina yung sinabi ni Sir Alex na may mga bisita tayong from Canada, from the States na nakikinig sa atin. Sir, closing words ka naman dyan bago tayo mag-goodbye. So, first of all, again, I would like to thank Anytime Maritime for inviting Marina to share updates in regards to the implementation po or policies ng Marina. And tulad nga po nung nasabi ni Ma'am Mary Ann, maritime industry contributes a lot in our economy. And Marina cannot do this alone. We need our stakeholders in complying the standards. We need our the agencies, the seafarers na mai-implement ang kinakailangan natin or ma-comply ang kinakailangan natin for the continuous recognition. And nagpapasalamat ulit kami sa mga listeners, and I hope na kahit papaano nabigyan namin ng linaw ang inyong mga questions, and in case that you have additional inquiries, you can always contact us in the Public Information Division, PID_marina.gov.ph, and you can also contact us through our mobile phones and sa aming mga website. We also want to encourage everyone to always check updates in our Facebook page. Active po ang Marina in disseminating information sa ating mga social media accounts. And again, thank you po kay Sir Alex, kay Ma'am Mary Ann, and in case na kinakailangan you wish to invite us, we are open po. Depende po sa mga schedules po. We also kasama rin po kami doon sa campaign na to share
to share awareness to our stakeholders. Hindi lang stakeholders sa ating mga mamamayan, dahil ang maritime industry hindi lamang ito tumutukoy sa marina, sa mga manlalayag, hindi sa mga agencies. Ito po ay tumutukoy sa kabuuan ng Pilipinas. Maraming salamat po ulit. Agreed. Thank you so much, Sir Timothy. Talagang kasama kayo dito. Talaga pong isa kayong napaka-importanteng haligi dito sa movement ng Anytime Maritime, dahil being our regulator. So we would like to really thank you for your time and your participation, and looking forward to your continuing partnership with us here in Anytime Maritime. Sir Timothy, may isang tanong lang pahabol. Sino raw po ba boss nyo dyan sa STCW? May nag-text ngayon. Pwede malaman sino po boss si Sir Timothy? Sino ba? Kung ang tinutukoy po ng ating sender is kung sino po ang head ng STCW office, it's Mr. Samuel L. Batalla. Okay. Executive Director po ng STCW office. Okay. Nagkasama po kami ni Sir Batalla nung WWF event on marine litter. Nagkatabi kami. So, hi naman. Hi kay Sir at saka sa ating mga kasama dyan. Oo. Hi Sir Batalla. Hello po at sa lahat po ng mga kasama kaibigan natin sa Marina. Meron pong Women in Maritime chapter dyan sa Marina na may opisina dyan. Salamat sa Marina na binigyan ng opisina ang Women in Maritime. Pagpapatotoo na binavalue ninyo ang women and gender equality. So, Sir Timothy, maraming salamat. Until next time, this has been Mary Ann Pastrana of Anytime Maritime, thanking you and our viewers for joining us. Please stay tuned as we play important videos, maritime videos that will really help us elevate our maritime experience. Tandaan, no shipping, no shopping. Anytime Maritime. Thank you. Bye. Laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Madadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian